Buksan po natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 1, verse 35. New Testament, Matthew, Mark, and Luke. This time naman po, hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage sa Tagalog. Luke chapter 1, magsisimula ako sa verse 34. Ganito po ang sinasabi. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Okay, so more or less may idea tayo ng ating pag-aaralan sa umagang ito. From the psalm na binasa nila kanina hanggang doon sa nakita niyong title ng ating pag-aaralan. Jesus came into the world to restore human nature to holiness. Ang konsepto po ng holiness ay basic to human life. Ayon po sa mga Puritan divines noong 17th century, God created man so that man can glorify God and enjoy Him forever. Ito yung chief end of man. Ito yung purpose. Bakit nilalang ng Diyos ang tao? We are to honor God sa ating isip, sa ating salita at gawa. And to find our satisfaction, our lasting happiness sa Kanya. The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Pero nakakapagtaka lang. Kasi if holiness is central or if it is fundamental sa ating being human, bakit kaya hindi natin ito makita sa katauhan? Why do we find difficulty, if not a rarity, ang holiness kapag pinag-uusapan ang pagiging tao or pag pinag-uusapan ang human conduct or behavior? Siguro sa iba sa atin at on a more personal note, tinatanong natin, bakit hindi natin na-experience ang holiness sa daily life natin? May mga nagsasabi po na ang kabanalan ay expressed in terms of external display of modesty. May kinalaman ito sa ating pananamit or kung paano natin pinoproject ang ating sarili sa ibang tao. At depende po ito, may mga iba't ibang levels, iba't ibang mga Christian denominations. Merong iba na kailangan ang mga babae ay nakapusot ang buhok pag pupunta sa church on Sunday. Merong iba na kailangan nakasuot ng mahabang damit na sayad hanggang lupa ang laylayan ng kanilang mga damit o kanilang mga palda. Meron iba na pinagbabawal ang pantalon. Meron iba hindi nagsusuot ng makeup. Meron namang iba na nagsasabi na ang kabanalan daw ay nakikita sa pagsunod sa mga listahan ng mga pinagbabawal. Iyon yung common notion when we come to Christ at nagiging Christian, especially sa Pinoy showbiz, whenever tinatanong, anong religion mo, kung anong pananampalataya mo, pag sinabi Christian, ang agad na banat sa iyo ay, hindi ba maraming bawal sa inyo? So, may ganong klaseng misconception na ang pagiging banal ay pagsunod sa listahan ng mga pinagbabawal tulad ng paninigarilyo, tulad ng pag-inom, tulad ng pagsayaw, tulad ng panonood ng sine. Yung iba ayaw kumain ng dinuguan for religious reasons.
Mga kapatid at kaibigan, maliwanag ang Holy Scriptures when it says, strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. Sa Hebrews 12:14. Holiness is not an option. Hindi ito parang pumili ka na gagawin mo o hindi mo gagawin. It is an instruction, it is a command sa Bible to strive for peace. Bala ko na pag-aralan natin ito further next year, pero ito ang magiging springboard natin. We look to Christ first. And so dito sa Hebrews 12:14, we are to strive for peace and for the holiness, sabi niya, without which no one will see the Lord. Therefore, ang holiness po ay duty or responsibility. It is a duty or responsibility. Kaya hindi siya option. Scriptures tell us na ang Diyos ay holy, holy, holy. Makita yun sa Isaiah 6. And when we look at the end of the scriptures sa Revelation chapter 4, makita rin natin yun. Na ganun ang awit ng mga nilalang sa harapan ng Diyos. Kapag pinupuri siya, ang papuri nila sa Kanya, hindi lang basta God is holy. Hindi. Para sa kanila, God is holy, holy, holy. Kung ang konsepto natin ng holiness ay perfection, para sa mga nilalang sa harapan ng Diyos, sa harapan ng Kanyang luklukan, ang Diyos ay higit pa sa perfection na iniisip natin. And He is thrice. Iba siya sa creation. Sabi nga doon sa Isaiah 6, the whole earth is full of His glory. Holy, 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 the whole earth is full of His glory. And as His people, Scriptures tell us that we are to be holy, just as our Father in heaven is holy. Makita yun sa Leviticus 11:44, tsaka sa 1 Peter 1:15-16. As we think about itong mga passages in Scripture, we are confronted also with Scripture as well. We are commanded to be holy because our Father in heaven is holy. At the same time, sinasabi rin sa atin ng Scripture na tayo ay marumi dahil sa ating mga kasalanan. At ang ating mga gawa ay natutulad sa mga maruruming basahan. Hindi lang siya maruming basahan na iniisip natin na nilalampaso natin sa sahig. Sa Isaiah chapter 64:6, ang description po ng maruming basahan na tinutukoy doon ay yung ginagamit ng mga babae ng panahon nila para linisin ang kanilang sarili sa tuwing mayroon sila. Yun ang ibig sabihin ng maruming basahan. Kumbaga, iisipin natin, nandidirik tayo. So, ganun yung konsepto doon. We are filthy, and yet we are commanded to be holy. Dito sa pages of Scripture, sa pagitan ng kabanalan ng Diyos at sa expectation sa atin na mamuhay sa kabanalan, makikita natin na may malalim na bangin na hindi natin maaaring tawirin dahil sa ating kasalanan. Paano na? We are commanded to be holy, pero hindi natin maaaring tawirin yun dahil sa ating mga kasalanan. May problema tayo. And so, brothers, sisters, and friends, panalangin ko po na mag-minister sa atin mensahe sa umagang ito. Nawa makilala po natin ang Panginoong Hesus bilang banal at dakilang tagapamagitan na tumubos sa atin. At habang pinakakain niya tayo mula sa kanyang salita, nawa pagkalooban niya po tayo ng mga panibagong naisip
lakas at pagpapahalaga sa kanyang salita para makatugon tayo sa maayos na pagsamba sa presensya ng Diyos sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. So what is the reason that Jesus came into the world? Punta tayo sa ating passage sa Luke. Pagkatapos dito, banggitin ni Dr. Luke ang purpose ng pagsulat niya ng gospel para sa kanyang kaibigan na si Theophilus. Ang ibig sabihin ng Theophilus ay lover of God. At ang kapahayagan ng pagbubuntis ni Elizabeth kay John the Baptist, kinuwento ngayon ni Luke ang pagdating ng Mesiyas. 6 months nang naglilihi, o nagbubuntis rather, si Elizabeth, may dumalaw po na anghel kay Maria na nagngangalang, ano naman natin yung kwento nito? Ano yung pangalan ng anghel? Gabriel. At nasa Nazareth sila ng time na yon. Ibinalita ng anghel kay Maria na kinalulugdan siya ng Diyos na maglihi at manganak ng isang lalaki. At ang lalaking ito ay maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Consistent ito sa mga hula o pahayag sa Old Testament na ang Diyos ay magbibigay ng anak kay David at yung anak na yon o magmumula sa kanya o yung seed na magmumula kay Haring David, siyang uupo sa luklukan ni David at maghahari siya kay Jacob magpakailanman. Nang marinig po ito ni Maria, itong pahayag ng anghel, napaisip siya. Mapapansin natin doon sa binasa natin sa verse 34, meron ba tinanong si Maria, ay bakit po ako? Diba? Karaniwan tayo pag nabibigyan ng bagong responsibilidad, ay bakit po ako? Hindi siya nagtanong. Wala tayong mababasa na nagtanong si Maria na, bakit ako yung napili? Although this would be the most natural thing to do. Pero hindi niya ginawa yon at hindi niya tinanong, most probably because nauunawaan niya ang Old Testament prophecy. At si Maria po ay nagmula sa sambahayan ni Haring David. Jesus is in the line of kings. Sa verse 34, tinanong ni Maria ang anghel. Hindi niya tinanong why, kundi how can this be? How ang tanong? Since I am a virgin. Ang tanong na ito ay hindi tanong na unbelief. Hindi katulad doon kay Zacarias, sa tatay ni John the Baptist. Kaya napipi yung tatay ni John the Baptist temporarily. Pero si Maria, hindi ito tanong ng unbelief. Tinanong niya kasi, sabi niya, how can this be since I am a virgin? Naguguluhan siya. She was puzzled and amazed at the same time. Naguguluhan siya kasi dalaga siya. This means noong unang panahon, si Maria po ay may konsepto na ng how things work naturally sa mga mag-asawa. In her mind, sabi niya, at sinabi niya, in-express niya ito sa anghel, hindi pa siya nakakakilala ng lalaki. May mga nagsasabi na itong tanong raw ni Maria ay may kinalaman sa, may mga nagsasabi na, hindi ko sinasabing tama. May kinalaman daw ito sa kanyang panata na manatiling birhen habang buhay. Wala tayong mababasa dyan na ganyan. Hindi sinabi ni Maria yun. Diba? Meron ganon sa kultura natin. Meron pa nga panalangin din. Mary, ever virgin. But we don't find that in the passages of Scripture. Simple lang po ang sinasabi ng dalaga dito. At pag binasa yung original language, nasa present tense yung pag-amin niya. Which means, sinasabi niya dito, ay, paano po nangyari yun? Eh, wala akong sexual relations. Yun lang yung ibig niya sabihin dito. Which leads us dito sa verse 35. The angel answered and said to her, sinagot siya ng anghel, the Holy Spirit will come upon you. To answer yung question na how, ito yung sagot ng anghel.
the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you, and for that reason, the Holy Child shall be called the Son of God. So dito pinaliwanag ni Gabriel ang role ng banal na Espiritu sa pagdadalang tao ni Maria at katangian ng kanyang magiging anak. Magaganap daw ang bagay na ito sapagkat bababa sa kanya ang Espiritu Santo at lililiman siya ng kapangyarihan ng kataas-taasan tulad ng unang panahon nung bumababa daw ang Diyos na parang ula at tinatakpan ang buong tabernakulo. Yun yung language na ginagamit dito. This is itong pag sinabing lililiman or the Most High will overshadow you. This is tabernacle language from the Old Testament. May tatlong bagay tayong makikita ngayon sa ating passage. Number one, the birth of Christ is supernatural. Familiar po tayo sa process ng procreation. Tinuturo yun sa biology class, naririnig rin natin yun sa ating mga magulang. Alam natin yung proseso ng pagkakaroon ng mga anak sa pamamagitan ng sexual reproductive processes. It is through this biological process nagkakaroon po ng human life. Ito yung natural means. Pero dito sa ating passage, binalita ng anghel that God is going to use His creative power to bring human life into the womb of a virgin. Sa mga tuwid, hindi ito natural means, but supernatural. And consistent ito doon sa pinahayag ni Isaiah. Sabi ni Isaiah, therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call his name Emmanuel, or God with us. Isaiah 7:14. So the first coming of Jesus is a divine and supernatural conception. Hindi ito dumaan sa natural process, kundi this is supernatural. Pangalawa, Christ's humanity is holy. Kadalasan pag pinag-uusapan natin kabanalan, mabilis natin ina-attribute ang holiness sa Diyos. Sapagkat totoo naman, ang gagaling ang kabanalan sa Diyos. It is a quality, an attribute of God. Pero dito, ang pinag-uusapan dito sa ating passage ay ang quality ng pagkatao ng sanggol na ito. Dahil divine at supernatural ang paglikha ng Diyos, ang sanggol na ito ay walang bahid ng original sin. Ganito yan. What do I mean by walang bahid po ng original sin? Lahat po ng tao, lahat tayo nagmula kay Adan. Wala sa atin dito na magsasabi na hindi tayo nagmula kay Adan. Kahit sabihin pa na, ay pastor, di ba nung time ni Noe, di ba nagkaroon ng great flood? So, nilipol yung mga tao? Oo. Lahat tayo nagmula kay Noe. Si Noe nagmula kay Adan. Nagmula pa rin tayo kay Adan. Lahat tayo nagmula kay Adan. At lahat tayo ay may sin nature. Hindi ibig sabihin ng original sin kung ano yung kasalanan ni Adan. Yun yung kasalanan din natin kung ano yung ginawa niya. Hindi yun ang ibig sabihin ng original sin. Parang ganito yan. It is a sin of origin. Guilty tayo. Ang buong sa katauhan. Guilty tayo sa harapan ng Diyos sapagkat nagmula tayo kay Adan. Binilang sa atin ang kasalanan. Yung iba sinasabi, ay, minana. Hindi po minana, binilang. It is legal or court language. Hindi siya minana, kundi ibinilang. Sinasabi yun sa atin ng Romans, the book of Romans. Binilang sa atin ng kasalanan sapagkat nagkasala tayong lahat kay Adan. Lahat tayo ay anak ni Adam. And all sons of Adam are sinners by nature. That is why we sin in Adam. Dito sa ating passage, God is going to create a new man. A new man. A new Adam. Wala siyang original sin. Therefore, hindi siya magkakasala.
Sabi ng anghel sa verse 35, therefore the child to be born will be called holy. The child to be born, referring to pagiging tao, will be called holy. Ang pagiging banal ay hindi lamang, minsan iniisip natin, pag tinanong, ano ibig sabihin ng holy? Ano yan? Absence of sin. Pero we must also understand na hindi lamang siya absence of sin, kundi ito rin ay positive quality ng pagiging tapat at masunurin sa Diyos. Sa makatuwid, itong batang ito, itong lalaking ito, lahat ng kanyang iisipin, sasabihin at gagawin ay in perfect conformity sa kalooban ng Diyos. Lahat ng kanyang iisipin, lahat ng kanyang sasabihin, gagawin, ay in perfect conformity sa kalooban ng Diyos. Later on, sasabihin niya sa kanyang mga apostol, what the Father does, He does. In unity sila ng kanyang Ama. Dito sa early passages sa Book of Luke, makikita rin po natin na ang kasalanan po ay hindi part ng humanity. In Genesis, makikita natin na nang lalangin ng Diyos ang tao, wala pang kasalanan sa mundo at wala rin kasalanan ng lalangin ng Diyos ang tao. Sin is not part of humanity. Ang kasalanan ay hindi bahagi ng ating pagiging tao. It is not part of God's design in creation. Therefore, what is sin? It is an abnormality. Pwede nga natin sabihin, pwede rin sabihin na peste yan eh. Peste yan sa buhay ng tao. Kaya nga, hindi tama ang sinasabi ng iba. Marinig natin ito sa social media at sa mga awitin. God created me this way. Or yung iba, ganitong version naman, I was born this way. Hindi tama yun. Na para bang ang Diyos ang may kasalanan kaya nagkaganito tayo. Nilalang tayo ng Diyos na may kasalanan. Ang kasalanan po hindi nanggaling sa Diyos. And therefore, hindi tama yung sinasabi nila, God created me this way. Ang punto lang nila, sinasabi nila, God created me this way, pero ang gusto nila talaga, na para bang Diyos ang may kasalanan, kaya nagkaganon ang mga buhay nila, at nagkaganon sila, pero sa totoo, hindi naman naniniwala sa Diyos. Ang gusto lang nila ay tolerate na lang natin sila sa kanilang mga kasalanan. That is incorrect. Mga kapatid at kaibigan, sin is not part of our being human. Sinira ng kasalanan ang pagsasama ng tao sa Diyos. Genesis chapter 3. Sinira nito ang pagsasama natin sa isa't isa. Makikita natin na nagkawindang-windang ang relationship ni Adam kay Eva. At nung kumalat ang tao, walang ginawa ang tao kundi magpatayan at kumalat ang kasamaan sa buong mundo. Genesis chapter 3. Genesis chapter 4. At sinira rin ito ang ugnayan natin sa sanlikha. Ginawa tayong mga alipin na pinahirapan. Nagdala ang kasalanan ng kamatayan at kapahamakan sa ating lahat. So how can we claim that God made us this way when there is no beauty whatsoever in sin and death? Wala pong kagandahan sa kasalanan. Sa mata ng Diyos, maruming basahan. Kaya maruming basahan dahil sa kasalanan. Kaya marumi ang ating mga gawa. And so, the humanity of Christ is holy.
Yan yung pangalawa. Pangatlo, Christ is the Son of God. Bukod sa pagiging banal, sabi ng anghel, the Holy Child shall be called the Son of God. Pag pinag-usapan natin ang title na Son of God, ano po ang pumapasok sa ating isipan? Are we talking about divinity? Or pagiging Diyos? O ang pinag-uusapan ba natin ay humanity? O pagiging tao? Show of hands nga tayo. Letter A. Letter A. Pag sinabing Son of God, divinity. Or letter B, humanity. Taas kamay. Letter A. Letter A. Letter A. Letter B. Letter B. Walang nagtaas. Okay. We tend to think na ang title na Son of God ay may kinalaman sa divinity o pagiging Diyos. Pero noong unang panahon po, ang title ng Son of God o pagiging anak ng Diyos ay binibigay po sa mga hari. Sapagkat sila ang may ugnayan sa Diyos at kumakatawan sila sa Diyos dito sa kanilang kaharian, dito po sa lupa. Therefore, the title, the Son of God, or literally, the Son of a God, is a title given to human kings. It indicates ngayon, makita natin dito kung paano nila gamitin itong mga title na ito. Para sa atin sa panahon natin, akala natin na ito ay divinity. Pero sa passage na ito, ang pinag-uusapan kasi ay humanity ni Kristo. And when we look at passages of Scripture, at kung paano nila gamitin itong title na ito, especially sa mga karatig bansa, ang title na Son of God refers to human kings. So dito, it indicates Christ's humanity and kingship. Pag sinabing Son of God, it refers to humanity. Dito sa ating passage, nakakonect ito po sa pagiging hari ni Jesucristo dahil mula siya po sa angkan ni Haring David. And David is, ano yung title ni David? A man after God's own heart. Basahin po natin ang Luke chapter 1 verses 32 to 33. Dito po nakakonekta itong verse 35. Sabi po sa verse 32, He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end. Ang pangako ng Diyos kay Haring David, from his offspring, ang uupo sa kanyang luklukan at maghahari magpakailanman. Tao ang pinag-uusapan. Hindi ko sinasabi, baka isipin niyo po na therefore, tao lang si Kristo. Ay, nagkakamali po kayo. Hindi yun ang conclusion dito. Napupunta po kayo doon sa mga maling turo ng mga kulto. Na tao lang si Kristo. Hindi yun ang tinuturo dito. The fact na sinabi po ni Gabriel, He will be great and will be called the Son of the Most High, indicates ang Most High kasi yun yung title na binibigay sa Diyos sa Old Testament. Or El Elyon. It indicates yung divinity ni Kristo. Pero as the new man, as the new Adam, as the offspring of David, siya po ang kailangan umupo sa luklukan. Ang pinahayag ng Diyos sa Old Testament, ang uupo sa luklukan ay tao. This new man, this very man, is holy and perfectly obedient to the Father, at sa kanya pinagkaloob ang luklukan ni David para mamuno sa kaharian magpakailanman. Therefore, we can see here, yes, Christ is divine, pero yung mga descriptions dito ni Luke refer to His humanity. Ano nga yung kinalaman nito doon sa problema natin? Balikan natin yung problema natin kanina. Between God and man, at saka yung command niya for us to be holy, hindi natin maaaring tawirin yung
yung bangin. Sapagkat malawak, malalim yung bangin sa pagitan natin at ng Diyos. Dahil tayo po ay mga anak ni Adan, lahat tayo ay binilang na makasalanan. Walang hindi nagkasala sa atin. Kapag nag-show of hands tayo, may magtataas ba ng kamay? Sino dito ang hindi nagkasala? Magtataas kaya tayo? Wala. Walang hindi nagkasala sa atin. And therefore, ang parusang hatol sa makasalanan ay nasa sa atin. Ang parusang kamatayan. And this is not only physical death, it is also spiritual death at saka eternal damnation. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus sa John 3:16, ano sabi? Ano yung hatol? Kapahamakan. Perish. Ang hiling po sa tao ay luwalhatiin ng Diyos. Yun yung hiniling kay Adan sa pamamagitan ng kanyang buhay sa pagsunod sa Diyos. Simple-simple lang. Anong utos kay Adan? Sige, kumain ka mula sa kahit anong punong kahoy dyan. Huwag lang doon sa punong kahoy sa gitna ng kardin. Sa tree of the knowledge of good and evil. Pero, anong utos ng Diyos? Palaguin mo lahat. Mag-expand ka. Be fruitful and multiply and fill the earth. Ganun ang utos kay Adan. Ganun siya dapat sumunod. Ganun niya luluwalhatiin ng Diyos. Pero di niya ginawa. So ang hiling sa tao ay luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ngunit dahil sa kasalanan, nadagdagan ang ating responsibilidad. Pinatawan tayo ng hatol. Parusa. Kailangan natin bayaran ang pagkakautang ng kasalanan. Nagkautang tayo sa Diyos. Kaya nga di pa sa panalangin, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom comes, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And our sins or trespasses. Yung maganda yung translation na forgive us our sins, na-translate na siya. Pero sa old English at yung mga ibang earlier translations, pag sinabing trespass, pagkakautang yun sa Diyos. Na kailangan natin bayaran dahil sa ating kasalanan. May penalty po ang ating kasalanan sa harapan ng Diyos. Kamatayan. Sinasabi sa atin ng ating kultura na ganito, gawa ka lang ng mabuti, maging mabuting tao ka lang, okay ka na. Hindi yung tama. Or yung iba sasabihin, mag-love lang tayo, okay na yun. That's not true. Kasi, maliwanag sa kasulatan that by the works of the law, no flesh will be justified in His sight. For through the law comes the knowledge of sin. Walang maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kahit isipin pa natin na mag-love tayo dito and love wins sa pananaw ng tao, walang maituturing na matuwid sa harapan ng Diyos. Sabi nga ng Diyos, sa kasaysayan, walang matuwid. Nung sumilip siya sa sangkatauhan, may nakita ba siya na humahanap sa Diyos? Wala. May matuwid ba? Wala. Wala kahit isa. Kaya mapapaisip tayo, meron bang naging matuwid sa kanyang buhay? Pero at the same time, namatay para sa ating kasalanan. Ganito yung
problema dyan. So may problema tayo, paano mo ngayon tatawirin yung bangin? Diba? Paano mo tatawirin yung bangin? Kasi nung nilikha ng Diyos ang tao, magkasama sila eh. Alam natin kung ano ang kabanalan. Kasi magkasama ang Diyos at tao araw-araw. Pero ngayon may bangin. Tapos nadagdagan pa ang problema. Sino ngayon ang mamamatay? Namuhay ka ngang matuwid. Bakit ka mamamatay? Ang kamatayan ay kabayaran. Anong kabayaran? Yung kamatayan? Kasalanan. So kung namuhay ka ng matuwid, bakit ka mamamatay? Ba't mo kailangang mamatay? Pero yun ang requirement eh. Mamuhay ka ng matuwid sa harapan ng Diyos sapagkat yun ang hiling sa tao. At the same time, may penalty na kailangan bayaran, kailangan mamatay. Dahil nagkasala ang tao. Ang hirap. Namuhay ka nga ng matuwid. Tapos mamamatay ka naman? Dahil po sa pagsuway ni Adan, naghari po ang kasalanan sa pamamagitan po ng kamatayan. Makita natin yun sa kasaysayan ng tao. Ngunit dahil po sa kaloob ng Diyos, naghari ang kagandahang loob sa pamamagitan ng pagpapawalang sala para makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Sino itong kaloob ng Diyos? He is better than Adam. At bilang tao, nabuhay siyang tapat sa Diyos at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Ang pangalan po niya ay Panginoon Jesus. Ang banal at anak ng Diyos. Dahil sa Kanya tayo ay napawalang sala sa ating mga kasalanan at patuloy na pinapaging banal sa harapan ng Diyos. Dahil sa Kanya nalasap natin ang kapayapaan. Itinawid niya tayo mula sa ilalim ng bangin para ipakipag-isa tayo sa Diyos. Kaya naranasan natin ang fellowship sa Diyos. Dahil kay Kristo, nagsimula ang pagbabago because He is the new Adam. And God is making a new humanity through Christ. Kaya nga dumating ang pagbabago sa atin. He is making a new people for Himself. And so let this be a comfort and assurance sa atin, mga kapatid. Dahil pinalaya tayo ni Kristo sa kapangyarihan ng kasalanan, tinawag po tayong mabuhay ng tapat sa Diyos. Ganito na ngayon ang magiging tugon natin sa ating passage. Number 1, we need to train ourselves in godliness. Binigay sa atin ang salita ng Diyos para makapagsimula tayo sa ating pag-aaral at pagsasanay sapagkat dito makikita the whole of Scriptures. Pwede natin sabihin na training manual for holiness. Dahil ito ay training, pag-aaral, pagsasanay, kailangan bigyan natin ng oras at panahon ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang pag-memorize nito, hindi ko sinasabing madali. Ang pakikinig ng salita at commitment na sumunod at i-apply ito. Sabi nga sa 2 Timothy 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan, sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Pag-akay sa matuwid na pamumuhay. We begin with Scripture sa training natin. Pangalawa, Scriptures tell us to put sin to death. Kaya dapat nang mawala, sabi nga sa Colossians 3:5, kaya dapat nang mawala sa atin ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at pag-iimbot ng isang uri na pagsamba sa Diyos-Diyosan.
Araw-araw tayong makikipaglaban sa ating mga masasamang pitak. At araw-araw rin tayong mamumuhay ng may pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ang pagsisisi po ay hindi isang beses lang. Baka isip natin, ay oo, natandaan ko yun. Tumanggap ako sa Panginoon, doon ako nagsisi sa aking kasalanan. Repentance is an everyday attitude. Araw-araw tayong magsisisi sa ating mga kasalanan. And just as we are to put our sin to death daily, so we are to live in repentance for our sins daily. Yes? Mapapansin nyo pag nananalangin tayo, yung sinasabi ko sa mga panalangin kapag humihingi tayo ng forgiveness. Yes? The truth is that Christ earned our forgiveness. Past, present, and future. Totoo yun. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo lalapit sa ating Ama sa langit. At hindi tayo mag-confess ng ating kasalanan. Just because Christ earned for us the blessings of forgiveness, past, present, and future, ay hindi ibig sabihin hindi tayo lalapit bilang kanyang mga anak. We are told that pinakita ni Kristo kung paano sa atin lumapit sa Ama. Forgive us our sins, or forgive us our trespasses. And so, we are to come to our Father in heaven in humility, seeking forgiveness, just as Christ earned for us these blessings of salvation. Sapagkat darating ngayon, bakit kailangan natin ngayon itong training na ito? Bakit araw-araw kailangan natin patayin ang ating kasalanan? Gagawin natin yun actually hanggang tayo'y kunin ng Panginoon, hanggang tayo mamatay at hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Gagawin natin yun. Araw-araw natin papatayin ang ating kasalanan. Ganito tayo mamumuhay sapagkat darating po ang araw na matatapos din ang ating pakikipaglaban. Hindi naman tayo iniwan ng Diyos na mag-isa. Sabi nga niya, di ba? I will be with you even unto the end of the age. So sa araw na yun, mapapalitan ang kabulukan, pagbalik ni Kristo. Darating ang araw na mapapalitan ng kabulukan at magiging ganap ang kabanalan sa ating mga katawan. Kinalulugdan ng Diyos na ganito tayo mabuhay kay Kristo. So ngayong Pasko, sa parating na taon, we have reason to rejoice. Because Jesus came into this fallen world. Niloob ng Diyos na ang unang pagparito ni Kristo at yung kanyang kapamanakan ay hindi po sa pamamagitan ng natural means, kundi supernatural. Naging tao siya, totoong tao. Hindi yun maskara, hindi yun shadow lang, kundi totoong tao. Walang bahid ng kasalanan, upang tayo na makasalanan ay sa pamamagitan niya mapawalang sala at makasama sa walang hanggan. So what is the reason Jesus came into this world? My brothers and sisters, Jesus came into the world to restore human nature to holiness. He was victorious. He accomplished it. So, isapuso natin ang mga bagay na ito at iukol natin ang ating sarili sa tapat at dakilang Panginoon. Tayo na lang.